Antetokounmpo gumawa ng record. Joel Embiid nagdomina sa kanyang pagbabalik, panalo. At Stephen Curry, viral ang buzzer-beating 3-pointer. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Marathon sneakers, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong Lunes ng araw, naglaro ang Milwaukee Bucks laban sa Brooklyn Nets sa Barclays Center sa New York. Ginawa ng Bucks ang isang napakagandang trabaho sa pagtatapos ng laro at nanalo sa score na 118-113. Muli na namang nagpakitang gilas si Giannis Antetokounmpo na nagtala ng 34 points, 11 rebounds, 4 assists, 1 steal and 3 blocks. Habang may shooting na 14 of 22 from the field in 38 minutes. Ginawa rin niya ang kasaysayan sa NBA. Ayon kay Eric Nem ng The Athletic, sa 31 points na naitala niya sa laro ngayong araw laban sa Brooklyn, nalampasan ni Giannis Antetokounmpo si Gail Goodrich upang umakyat sa ika-62 sa NBA all-time scoring list. Matapos si Goodrich, ang susunod na player na malalampasan ni Antetokounmpo sa all-time scoring list ay si Eddie Johnson. Sa edad na 30, marami pang oras ang two-time MVP para patuloy na umangat sa listahan. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang pambihirang season si Antetokounmpo kung saan siya ay may average na 32.5 points, 11.6 rebounds, 6.2 assists, and 1.3 steals per game, habang may shooting percentage na 61.1% from the field in 21 games. Kung matatapos ang Bucks bilang isa sa top 4 na team sa Eastern Conference, walang duda na mapapasama siya sa usapan para sa kanyang ikatlong MVP award. Sa panalong ito laban sa Nets, naputol ng Bucks ang kanilang dalawang sunod na pagkatalo. Bunga nito, umangat sila sa 12-11 record sa kanilang first 23 games na naglagay sa kanila bilang pang-7 seed sa Eastern Conference. Magpapatuloy ang kanilang laban sa Martes ng gabi kung saan tatanggapin nila ang Orlando Magic sa Wisconsin para sa NBA Cup game. Sa sumunod na balita, ang araw na to ay hindi pa opisyal na season debut para sa bagong Big Three ng Philadelphia. Ipinakilala na ng Philadelphia Sixers ang trio nina Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey noong November 20th laban sa Memphis Grizzlies. Ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Limitado ang minuto ni Maxey matapos bumalik mula sa injury at si George naman ay umalis sa laro dahil sa panibagong injury. Sa unang 21 laro ng Sixers, nasubukan na nila ang halos lahat ng posibleng kombinasyon ng tatlong stars, ngunit hindi pa nila naipakita ang lahat ng tatlo mula umpisa hanggang matapos. Ngunit nitong Lunes, nagbago na ang lahat. Sa isang bihirang mahalagang laban para sa buwan ng Nobyembre, nagtungo ang Philadelphia sa Chicago nang handa sina Embiid, George at Maxey. Sa record na 6-15, bago ang laro, hindi na kayang mag-aksaya ng Sixers ng panalo, lalo na laban sa mga team na tila pang lottery. Sa kabutihang palad, naging positibo ang resulta. Si Maxey, na mas tinanggap na ngayon ang kanyang bagong papel bilang pangunahing playmaker sa isang punong-punong opensa, ay nagtala ng bagong career high na 14 assists. Bagamat nagmintis si Embiid sa kanyang unang 6 na attempts, bumawi siya at nagtapos na may 31 points in 33 minutes. Si Paul George naman ang pinakatahimik sa grupo, ngunit iyon ay dahil sa 0 out of 5 shooting niya sa 3-point line. Gayunpaman, naipasok niya ang 6 sa 8 attempts sa loob ng arc at nagtapos na may 12 points and 7 rebounds. Hindi ito perpekto. Ang kandidato para sa Rookie of the Year na si Jared McCain ay marahil kailangang mag-adjust bilang full-time na player mula sa bench at naibaba ng Bulls ang kanilang 19-point lead sa second half sa 5 puntos sa mga huling minuto. Pero sa isang season na halos naging trahedya sa bawat aspeto, ito ang maaaring unang tunay na hakbang sa tamang direksyon. Ngayon, magsisimula na ang totoong trabaho at kailangan itong simulan kaagad. May 3 posibleng panalong laro ang Sixers sa kanilang harapan, laban sa Indiana Pacers sa Biyernes at 2 laro laban sa Hornets. Ngunit pagkatapos nito, magiging matindi ang kanilang laban dahil sa isang 6 na laro sa road trip na susundan ng brutal na schedule sa huling buwan bago ang trade deadline sa February 6th. Ang Philadelphia ay 8 na ang talo kumpara sa panalo, kaya halos wala ng espasyo para sa mga pagkakamali. Kung magkakaroon ng anumang bagong injury, hindi maipaliwanag na talo laban sa mga mahinang kalaban o drama sa loob ng locker room, maaaring tuluyang mabigo ang kanilang season. Ang linggo ay nagbigay ng normalidad para sa Philadelphia, isang sulyap sa kung ano ang inaasahan nilang magiging itsura ng kanilang season. Para sa kanilang kapakanan, sana'y magpatuloy ito. Sa huling balita, ang Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves ay muling nagharap nitong Lunes ng gabi sa isang matinding rematch
matapos ang kanilang laban noong Huwebes kung saan nanaig ang Timberwolves sa laban sa Golden State. Pagkatapos ng pagkatalo na yon, alam ng Warriors na hindi nila maaaring hayaang matalo ulit sa kanilang sariling home court. Determinado silang makabawi, lalo na't hindi nila gustong magkaroon ng sunod-sunod na pagkatalo. Ngunit bago magsimula ang laro, isang malaking balita ang lumabas na hindi makakalaro si Andrew Wiggins dahil sa injury sa kanyang kanang paa. Dahil dito, nagdesisyon ang coaching staff ng Warriors na baguhin ang kanilang panimulang lineup. Sinimulan nila ang laban sa pamamagitan ni Stephen Curry, Gary Payton, Buddy Hield, Jonathan Kuminga at Draymond Green. Ang bagong lineup na ito ay nagbigay ng bagong dynamics para sa Warriors na naghanap ng tamang timpla upang makontrol ang laro laban sa matatag na Timberwolves. Mula sa first quarter, kitang-kita na parehong team ay handang lumaban ng husto. Naging dikit ang laro at walang nagpakita ng palatandaan na bibitaw. Sa bawat opensa ng Warriors, matatag ang depensa ng Timberwolves, lalo na sa ilalim ng ring kung saan naghari si Rudy Gobert, ang 4 na beses na Defensive Player of the Year. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pag-init ni Stephen Curry na nagpakita ng kanyang husay sa paglikha ng mga shots mula sa labas ng arc at pagbigay ng magandang ritmo para sa kanyang team. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, hindi pa rin maipagkaila ang init ng laban dahil naitay ang score sa 90. Parehong team ay nagpakita ng determinasyon, ngunit dito na nagdesisyon ang Warriors na ilagay ang bola sa mga kamay ng kanilang pinakamahusay na player, si Stephen Curry. Sanay na sanay si Curry sa mga ganitong sitwasyon at muli niyang ipinakita kung bakit siya isa sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA. Sa huling segundo ng third quarter, sa layong 38-footer at may dalawang depensang bumabantay sa kanya. Isa rito ay si Rudy Gobert na kilalang kilala sa kanyang matatag na depensa. Pinalipad ni Curry ang bola. Parang slow motion ang eksena habang ang bola ay lumipad patungo sa ring. Sa harap ng mga hiyawan ng mga fans at ang pressure ng laro, pumasok ang 3-point shot ni Curry. Nagbigay ito ng kalamangan sa Warriors papasok sa fourth quarter. Ngunit higit pa roon, nagbigay ito ng panibagong sigla at momentum na kailangan ng kanilang team. Ang shot na ito ay mabilis na nag-viral sa social media na ibinahagi ng mga malalaking sports outlets at pundits. Marami ang humanga hindi lamang sa layunin ng shot kundi pati na rin sa kumpiyansa at katapangan ni Curry na gawin ito sa isang kritikal na sitwasyon. Dahil sa points na yon, umabot sa 30 points ang score ni Curry para sa laro. Isang pagpapakita na muli niyang kayang mag-angat ng laro sa mga mahahalagang sandali. Bagaman patuloy na tumatanda si Curry, hindi ito naging hadlang upang ipakita ang kanyang pagiging superstar. Sa mga nagdaang taon, patuloy siyang nagbibigay ng mga kahangahangang performances, lalo na sa malalayong shot mula sa 3-point range. Ang kanyang husay at disiplina ay patunay ng kanyang dedikasyon sa laro at sa kanyang team. Sa bawat pagkakataong kailangan ng Warriors ng bayani, si Curry ang laging nagtatayo at nagbibigay ng sagot. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng panalo, kundi isang paalala rin kung bakit hindi dapat maliitin ang Warriors, lalo na kung nasa kanilang roster si Stephen Curry. Patuloy niyang ipinapakita na sa kabila ng kanyang edad, mayroon pa siyang ibubuga. At sa bawat shot, lalo siyang nagpapatibay ng kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng basketball. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.